Bakit ganoon? Bakit kayong dumating ngayon? Susho, bakit ka nandito? Hindi ba tayo matagal ng magkaibigan? Mula pagkabata, magkasama na tayo at hindi naman kita sasaktan. Siyempre, pupuntahan kita. Okay lang ako. Wala na akong problema. Pero ang anak mo, hindi pa tapos ito para sa akin. Isang malaking bagay ito. Ito ay isang seryosong issue. Anong ibig mong sabihin? Susha, huwag mo akong gawing tanga. Alam ko ng lahat. Ang anak mo sa tiyan ay anak ni Gomengze. Gusto mo bang itago ito sa akin? Ipinagkait na lang ba ang bata para isilang? Shushu, hindi ko nasira ng relasyon niya ni Gomengze. Ang anak ko, tama na. Ayaw ko nang marinig mga palusot mo. Kung may mga hindi pa natapos na salita, iiwan mo na at iparating mo sa impyerno. Ikwento mo na lang sa anak mo. Wag! Wag mo satan ang anak ko! Shushu! Susha, ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon naman ay namamatay para sa pagkain. Lahat ng ito ay ikaw mismo ang may kagagawan. Tingnan niyo ito. Nang araw ng meeting, si Susha ay biglang ng bleeding. Nabalitaan ko na may naglagay ng abortion ng gamot sa kanyang baso. Buntis pala si Susha. Mr. Go, wala akong alam tungkol dito. Wala akong kinalaman kay Susha. Wala akong pakialam. Isang araw bago nangyaring insidente kay Susha, biglang may 200,000 yuan na pumasok sa account mo at ang anak mo ay nakapasok sa international kindergarten nitong nakaraang araw. Akin ang pera na yun. Nag-iimbento ka pa ng dahilan? Kung ayaw mong malaman ng mga tao, huwag mong gawin kung ano ang hindi mo gustong malaman. Talaga bang iniisip mo na perpekto ang mga ginawa mo? May mga pagkakataon ka pa makalusot. Dapat alam mo rin kung gaano kalakas ang posisyon ng legal team ng Tianze sa industriya. Mr. Go, inutusan lang ako. Noon, sinabi niya ng gamot na yun ay pampatay. Hindi ko alam na ang gamot na yun ay pang-abortion pala. Sinong nag-utos sa'yo? Lumalang talaga ni Susha. Magpadala ng doktor agad. Sige, pupuntahan ko agad. Bilis, ilabas mo siya. Nasaan si Mesu? Nang mga panahon ngayon, sinabi niya inaga ni Susha ang boyfriend niya at gusto niyang turuan siya ng leksyon. Mr. Go, wala akong intensyon na saktan si Susha. At saka, boy nakataya dito. Paano ko naman gagawin na yun? Anong pangalan niya? Hindi niya sinabi sa akin kung anong pangalan niya. Oo. Nakita ko siya. May mga hearing aids sa parehong tenga. Malaking posibilidad na may kapansanan siya kung susunod yung mga tao sa paligid ni Susha. Si Suzy Shu. Hindi ko inisip na siya palang may kagagawan. Tawagin niyo siya! Masing ka na? Sushi Shu, Rumen ang ginagawa mo. Huwag mong gawing mahirap ang sitwasyon. Maging tapat ka na. Ginagawa ko lang ito para sa sarili ko. Para magkaroon ako ng mas magandang buhay. Pero ikaw ang nagpapahirap sa akin. Hindi lang ikaw ang naging sekretary ni Gomengze at nagbuntis ko pa na anak niya. Susha, ikaw at ang anak mo. Dapat mamatay kayong dalawa. Shushu, tanga ko sa'yo. Basta palayain mo ako, hindi na ako babalik sa Shanghai. Pwede ba? Inaakala mo bang tanga ako? Hanggat nandyan pang anak mo sa tiyan, para ka na rin nagbabanta sa akin. Hindi ko matitiis ang matatamo ko ngayon. Paano ko papayagan na hadlangan mo at ang anak mo? Ang aking daraanan. Nakipagkabit ka sa mga lalaki at nabudis bago ikasal? At dahil nahihiya ka, kaya ka nagpasya na magpatanggal ng bata sa isang pribadong klinika. Pero dahil mahinang katawan mo, parehong mamamatay ang ina at ang anak. Susha, akala mo ba gagamitin ko itong dahilan para paasahin si Gomengze? Pwede ba? Ang bilis ko lang umalis ng ilang araw at kayo na agad nasa labas ng pinto ng opisina ng CEO. Nakikinig ng chismis. Halos pumatay si Amy kay Susha. Ano? Ayusin ito ayon sa normal na proseso at ipaalam mo sa industriya na hindi na pwede gamitin ng babaeng ito. Sige, Mr. Go. Mr. Go, pakiusap. Nakikipa pa ako na sa pagkakataon. Hindi pa rin makontak si Suzy Shu. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Puntahan natin sa ospital. Mr. Go, pupunta ba kayo sa ospital para makita si Shasha? Pwede ba akong sumama? Ilibot ko na ang buong ospital. Pero hindi ko pa rin makita si Miss Susha. Teka, kailangan natin tawagan si Assistant Chen. Bilis, bilis, bilis!
Mabait talaga sa akin si Shasha. Noon, nung nilaglatangan ako at hindi ako makaalis, siya ang pumunta para kausapin si Ginonzo tungkol sa proyekto. Wala akong oras para personal siyang pasalamatan. Ganito pang nangyari. Ang sinabi mo, siya ang nakipagsundo? Tama. Tanda ko pa ng malinaw, noong March 10 na yun, sa gabi na yun. Ako na sana makikipagsundo doon sa Sijan Hotel. Pero may biglang nangyari, kaya si Susha ang pinadala ko. Noong March 10, nasa Zijian Hotel si Susha? Si Mr. Zue, kilala sa industriya. Marami ring nainom si Susha ng gabing iyon. Swerte siya napapalipas ng gabi. Sa gabing yon, yun ay si Susha. Ipapakilala ko sana siya sa isang lalaki pagbalik ko. Hindi ko inaasahan na ganito pala nangyari. Wala pang boyfriend si Susha ngayon? Tama. Simula nang pumasok si Susha sa Chanzi Group, ako naging mentor niya. Malapit ako sa kanya. Tinanong ko pa siya noon kung may nobyo siya. Sabi niya wala. Sabi ng doktor ni Susha, 2 buwan na siyang buntis. Magkatugma din yung petsa. Kaya ang bata sa sinapupunan ni Susha ay akin. Hello? Anong sabi mo? Anong nangyari? Mr. Go, tumawag ang bodyguard niya. Sabi niya, nawawala daw si Susha. Ano? Hindi ba't sinabi kong bantayan siya? Shengo, hanapin mo agad ang lokasyon ni Sushishu. Mr. Go, inaakala niyo ba na si Sushishu ang kumidnap kay Secretary Su? Nung gabing yon, ang nakasama ko ay si Susha. Nagpasya si Shushu na palitan siya. Kaya siyang may pinakamalaking responsibilidad. Nasaktan si Susha. Shushu, may panahon pang magbago. Huwag mong gawing pagkakamali ang lahat. Hindi ba't gusto mo itay ang buhay mo para sa isang malabong hinaharap? Tumahimik ka! Tinatakong tamang landas. Susha, hindi mo naranasan lahat ng bagay sa pamilya ko. Siyempre, hindi mo ko maintindihan. Kung darating ang araw na mapunta ka sa posisyon ko, baka gumawa ka ng parang desisyon ko. Walang taong hindi gusto maginhawang buhay. Pero hindi ko kayang ilagay ang buhay ng iba bilang hagdang bato para baguhin ang sarili kong kapalaran. Mapagkunwari! Huwag mong asama pa amo mo ako. Ang doktor handa na para sa papapalaglag. Susha, magdasal ka na lang. Sushu. Susha, huwag mong hayaang may mangyari sa'yo. Mr. Go, nahanap ko na po. Si Secretary Su ay pumasok sa isang maliit na klinika sa suburban. Kalahating oras na nakalipas. Agad na natin puntahan. Miss Su, handa na po ako. Hindi pwede. Tandaan mo, gawin mong maingat ang pamamaraan. Huwag mo ngayang makita ng iba. Pag natapos na, iaayos ko yung pagpunta sa ibang bansa. Walang problema sa pagkain at inumin. Maraming salamat, Miss Su. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay ang operasyon. Bilang isang doktor, hindi mo dapat tutulawan ng kasamaan. Sino bang hindi madadala sa mataas na presyo? Magtiwala ka, sa susunod na taon, hindi ko makakalimutan na ibigay ang dasal ko para sa iyo at sa anak mo. Mr. Go, nandito na tayo sa lugar na to. Susha, sayang hindi mo makita ang araw ng kasal namin ni Gomingze. Tara. Kayong dalawa, pumunta kayo doon para hanapin siya. Mingze, bakit ka nandito? Nasaan si Susha? Mingze, si Susha ay buntis ng anak na isang estranghero. Siya mismo ang humili na samahan ko siya upang ipalaglag ang bata. Mingze, nahihirapan akong huminga. Anong ginagawa mo? Nagsisinungaling ka pa. Alam ko na ang katotohanan. Mr. Go, na-check na namin sa ibaba. Doon sa itaas. Mr. Go, dito! Gomingze, lahat na ito kasalanan ni Susha. Walang kinalaman dito. Malis ka! Buksan mong pinto! Nasaan si Susha? Baby, hindi kita pababayaan. Sushushu. Gomingze. Hindi na ako makikialam sa pagitan ng dalawa. Baby, hindi na kita pababayaan. Hindi na kita ilalagay sa ganitong panganib. Baby, ilalayo ka na ni Mama. Mr. Go, si Secretary Su ay dumaan sa bintana at ginamit ang kurtina para makalabas. Mingze!
Matagal na tayong magkasama. Bakit wala kang nararamdaman para sa akin? Kung may mangyaring masama kay Susha, huwag mong aasahang maging maayos sa buong buhay mo! Kumingze, kung hindi ako magiging masaya, huwag mo asang makita si Susha. Kahit alam mo na ang katotohanan, hanggang ngayon, iniisip ni Susha na siya naging kabisadang relasyon. Nahirapan siyang makaalis. Akala mo ba makikita mo siya? Nakaalis na siya. Nakita na si Secretary Su, bumili ng ticket papuntang Jiangsu pagkatapos ng kalahating oras. Puntahan natin sa airport at bantayan yung babae to! Susha, dapat mabilis kang makaalis. Lahat ng hindi ko nakuha, huwag mo asang makuha mo. Baby, sa wakas, ligtas na tayo. Gumingze, simula ng gabi ngayon, ang ating relasyon ay isang pagkakamali. Ang drama na ito ay dapat na matapos. Paalam, Gumingze. Hindi pa ba siya natatagpuan? Hindi pa po. Marami kaming tao nung araw na yon sa paligid ng Jiangsu Airport. Pero hindi namin nakita si Secretary Su. Hinihinala ko. Hindi siya sumakay ng eroplano. Magpatuloy lang kayo sa paghahanap. Tama. Anong nangyari sa babaeng yun? Siya, nasa kulungan na siya. At hindi magandang kalagayan niya. Patuloy pa rin ang nararamdaman niyang gusto kang makita. Mr. Go! Mr. Go! Pagkawanan mo na ako. Ang lugar na ito ay hindi para sa tao. Nasira pang hearing aid ko. Hindi ko na kaya. Ang lugar na ito. Nung pinahirapan mo si Susha, siguro inisip mo na mangyayaring ganitong resulta. Pero kung gusto mo magbayad para sa mga kasalanan, pwedeng maging maayos ang kalagayan mo dito kung gusto mo. Mr. Go! Mr. Go! Alam ko ng pagkakamali ko. May tanong ako sa'yo. Si Susha, may lugar ba siyang balak puntahan? Alam mo ba ang plano niyang gawin? Nung bata siya, sinabi niyang gusto niya magtayo ng isang restaurant. Mr. Go! Mr. Go! Mr. Go! Ayon sa mga sinabi niyang pahiwatig, kolektahin ang mga detalye tungkol sa restaurant. Mr. Go, gusto mo bang makipagtanungan kay Shoshu? Hindi na kailangan. Hindi siya karapat-dapat. Araw-araw, si Ma'am ay kailangan lumabas para magtrabaho at ikaw matutulog sa maliit na silid na ito. Hindi mo ba ako sisisihin? Si Mami nagtatrabaho para suportahan ako at para makapag-aral ako. Natatakot ka bang matulog sa maliit na kwarto na ito? Mami, hindi ako natatakot kasi may buwan at maliit na ilaw sa gabi na magbibigay sa akin ng gabay. Hindi talaga natatakot ang tunay at matapang na batang lalaki. Matulog ka na. Magandang araw. Narito ng masarap na pagkain ninyo. Mami, natapos ko na lahat ng takdang aralin ko sa kindergarten. Pwede na ba akong maglaro? Oo, pwede kang maglaro. Huwag mong gawing mag-alala si Mama, ha? Sige, maglaro ka na. Mr. Gu, narito na ang lahat ng impormasyon sa lahat ng mga tindahan sa kalsadang pangnegosyo. Sa mga nakaraang taon, nag-invest ka ng marami sa mga negosyo sa kalsadang ito. Parang naghahanap ako ng isang karayom sa isang damuhan. Naniniwala ako na magtatagpo kami ni Susha balang araw. Maglalakad lang ako sa paligid at tatawagan kita mamaya. Maghintay ka hanggang matapos ako. Talaga nag-aalala si Mr. Gu kay Secretary Su. Sa mga nakaraang taon, hindi ko na alam kung nasan si Secretary Su kasama ang anak niya. Bakit mo ko tinulak? Gusto ko lang maglaro. Lumayos ka. Ikaw ang tumulak sa akin. Kailangan mong humingi ng patawad. So, tiyan. Sabi ng lahat, nawawala daw ang tatay mo. Hindi ka karapat-dapat maglaro dito. Ang mama mo ay nakipagtalik sa Wildman. Ikaw ay isang bastardo. Huwag mong sabihin yan sa mama ko. Mama! May nanakit sa akin! Baby, pumangon ka. Pumangon ka dali. Okay ka lang ba?
Ikaw na naman? Ikaw lang yung bata ka? Ang anak ko sinaktan mo? Huwag ka nang bumalik dito, ha? Kaya siya nang unang magmura sa mama ko. Anong masama kung magmumura siya? Ang sinabi ng anak ko ay totoo. Ang mama mo ay isang maudyok. Walang asawa at puno ng kahihiyan. Nangaakit ng asawa ng iba? Yuck! Ang asawa ko na mamahala sa kalsadang ito at sa mga nangungupahan dito. Kung aapin mga anak ko, mag-ingat ka. Takay hindi rin tayong bahay ng mama mo sa susunod na quarter. Pwede pa magdulot ito ng problema kay mommy? Natakot ka na ha? Kung ayaw mong magkaproblema ang mama mo, kailangan mo magdasal at tumingin ng tawad sa anak ko. Sabi ng mama ko, ang tuhod ng lalaki ay gintong halaga. Hindi ako magpapakumbaba sa inyo. Talagang kawad ng mama mong mababang uri. Tingnan ko nga kung gaano kahalagang tuhod mo. Hinahamak mo ang bata sa harap ng anak mo. Huwag mo nang gawing halimbawa yan sa anak mo. Bakit parang magandang pakiramdam ko kay kuya? Sino ka ba? Bakit ka nagkikialam? Baka ikaw ang kabit ng mama niya. Wala akong pakialam. Tumahimik ka. Papalitan nilang rentang mama mo. Maganda ka sa paglas ng renta. Salamat kuya, pero parang nagbigay pa ako ng problema kay mama. Ang batang ito, parang kamukha niya si Susha. Bata, anong pangalan ng mama mo? Nasaan ang papa mo? Sabi ng mama ko, patay na ang papa ko. Ang pangalan ng mama ko ay... Mr. Gu, may balita na tungkol kay Secretary Su. Nandito ako sa isang bahagi ng Jiangxi Road. Puntahan mo ako agad. Bata, ano ang pangalan mo? Tiyan po. Saan ka nakatira? Ihahatid na kita. Wag na po kuya, kaya ko na po. Nasa tapat lang naman ng bahay namin. Kaya ko na pong mag-isa. Sige. Ito ang pangalan ko. Kapag may nangapi sa'yo, tumawag ka lang sa akin. Salamat po kuya. Alis muna ako. Mr. Gu. Kung hindi sana namatay ang papa ko, siguro ay magkakasundo sila ni kuya at ipagtatanggol nila ako. Chan-chan! Chan-chan, kanino ka kumakaway? May nakilala po ako na mabait na kuya. Binigay niya sa akin ang pangalan niya. Totoo ba? Ang husya naman ni Chan-chan. May mga malalaking kaibigan na pala. Pero, Chan-chan, dahil wala kang papa, hindi ka pwedeng makipaglaro sa ibang bata. Magagalit pa si Chan-chan kay mommy? Hindi po mami, ikaw po ang pinakamagandang mama sa buong mundo. Tara na, Chan-chan. Uwi na tayo. Mr. Gu, kasalanan ko lahat ito. Hindi ko po nasuri ng maayos at na-mix ang pangalan ng may-ari ng restaurant. Nalito pa kita kanina. Sobrang nakakahiya. Ituloy mo lang ang investigasyon. Huwag palambasin ang kahit anong pagkakataon hanggat may konting posibilidad. Sige po, Mr. Gu. Susha, nasan ka ba talaga? Pasensya na. Sarado ng restaurant. Ang boss restaurant na si Su. Ang dami niyang kinikita ngayon. Bumili pa siya ng ganito kagarang ilaw sa kalsada. Mr. Chang, bakit ka nandito? Hindi ba't malapit na ang renewal ng lease contract sa susunod na quarter? Dumaan lang ako para makapag-usap tungkol sa renta. Mr. Chang, so ang renta ay pareho lang sa dati? Ganun ba? Ay, tataas ba ang renta o hindi? Siyempre nakadepende din ito sa attitude mo, di ba? Mr. Chang, hindi ko po naintindihan ang mga ibig mong sabihin. Susha, kung sasama ka sa akin, babawasan ko ang renta ng kalahating taon. Hindi ba't magandang alok yun? Mr. Chang, itong tindahan ay sa iyong pamamahala lang. Magbabayad ako ng renta ayon sa nakasal sa kontrata. Hindi ba't ako pa rin ang magsasabi? Huwag mo nang gawin komplikado. Hindi mo ba ito nauunawaan? Hindi ako papayag na inaabuso mo ang mami ko. Susha, tignan mo naman si Chan-chan at ikaw lang ang nag-aaruga sa kanya. Hindi ito madali. Kaya naman, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Baka mas madali ang buhay mo pag hindi ka ganito, ha? Mr. Chang, may asawa at anak ka. Hindi ba't hindi magandang sabihin yan? Kung hindi mo sasabihin, wala namang ibang nakakalam. May kakayahan ako para alagaan si Chan-chan. At saka, may boyfriend na ako. Ano? May boyfriend ka na? Kung ganon, maganda ka na sa pagtaas ng renta. Simula sa susunod na buwan, magdadagdag ako ng 20,000 kada buwan. Sa kabila ng lahat, dapat kong makita ang pera pagkatapos ng 2 araw. Kung hindi, ipapaupa ko to sa iba. Magdagdag ng 20,000? Nasa kontrata na nga na kahit taasan ng renta, hindi hihigit ng 5,000. Biglang 20,000? Hindi ba't sumasobra naman ito? Hindi mo alam ha? May isang bigating tao na bumibili ng maraming tindahan dito at may balak pa na mamumuhunan sa paggawa ng komersyal ng kalye. Ang negosyo dito, siguradong lalago pa. Kung itataas ko ang upa mo, anong masama doon? Kung ayaw mong umupa, marami pang gustong kumuha dyan. Paalala lang, ang matalinong tao ay marunong magparaya. Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti ang iyong desisyon.
Mami, kasalanan ko ito. Kung pinayagan ko na lang sana na mauna sa pilang anak niya para magkapaglaro sa slide, baka hindi siya pupunta dito para manggulo sa'yo. Inapi ka naman ba ng anak niya? Pupuntahan ko siya. Tinulungan ako ni Kuya kanina, naturuan na sila ng leksyon. Mami, kung pwede na si Kuya na lang sana ang boyfriend mo para naman hindi ka na nila aapihin. Chan, yung sinabi ko kay Mr. Chang, palusot lang yun ni Mami. Hindi ako naghahanap ng boyfriend. Pero, Sige na. Wala ng pero. Kaya ni Mami itong ayusin, okay? Maglaro ka na. Kung talagang hindi na kaya, baka kailangan nating lumipat ng pwesto. ang bait na ni Kuya kanina, tapos ang gwapo pa. Saktong-sakto siya para maging boyfriend ni Mami. Hello? Kuya, naaalala mo pa ba ako? Chan? Yung bata kanina? Siyempre naaalala kita. Kuya, may girlfriend ka na ba? Naghahanap pa lang ako. Ayos! Nahanap ko na siya para sa'yo. Maganda at mabait si Mami. At single pa siya. Gusto mo bang makilala si Mami? Alam ba ng mami mo na nakakausap mo ako sa telepono? Ayaw ni Mami na mag-alala ako. Pero yung manong na namamahala sa tindahan, hindi siya mabuting tao. Ayoko lang talaga na masaktan si Mami. Yung tindahan nyo ba ay nasa Jianxi Road, Section 1? Oo, tama yon. Sige. Naiintindihan ko. Pupunta siya dito para maningil ng upa sa Makalawa. Kuya, pupunta ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya hahayaang manggulo pa sa inyo. Chengu, kumusta na ang pagbili ng tindahan sa Jianxi Street? Naka-schedule na ang pagpirma ng kontrata bukas. Si Manager Yu, gusto niyang imbitahan ka na sumama sa inspeksyon ng tindahan sa Makalawa. Kailangan kong pumunta doon para sa inspection. Chan, ituwin mong likod mo. Baka magiging kuba ka. Mami, bilan mo ako ng moonlight street lamp dahil dito. Hindi na lalabo ang mata ko. Nung naglaro ako sa bahay nila Xiaomei, yung ilaw nila, sumasakit ang mata ko kapag tumitingin ako doon. Kasi natural light yun. Kahit matagal ka mag-aral, hindi sasakit ang mata mo. Noon nga, tinigan ko ng papa mo na, sige na, mag-aral na tayo. Susha, maaga ka na namang nagtatrabaho, ha? Hindi tulad nung sa bahay namin, yung ina parang tigre. Yung sinabi ko sa'yo kagabi, ano ang desisyon mo? Naiintindihan ko naman ang pagtaas ng upa sa kaya ng negosyo na to, pero sobrang mahal ng 20,000. Pwede pong pag-usapan natin? Pwede nating pag-usapan. Mamayang gabi, hintayin mo ako sa kwarto. Doon natin pag-usapan sa kama, ha? Asawa ko, bakit ka nandito? Mamaya tayo mag-uusap. Sa wakas, nahuli rin kita. Ikaw, haliparo, totoo nga, inaakit mo talaga ang asawa ko. Linawan mo ngayon sinasabi mo, kailan ba ako nang-aakit sa asawa mo? Mga tao, kayo na humusga. Itong babaeng to, nangungupahan sa tindahan na pinamamahala ng asawa ko. Palagi siya naglalani sa asawa ko, para lang hindi magbayad ng upa, dahil lakas doon pa siyang sumama sa kama ng asawa ko. Ito ang ebidensya. Ako? Dahil lang sa kaunting pera? Isasantabi ang dangal? Akala ko pa naman masarap ang luto niya, pati ang pagsama sa kama, ginagawa niya, marumi ang konsensya niya. Paano pa magiging malinis ang pagkain na niluluto niya? Hindi niyo pwedeng sabihin yan sa Mami ko. Hindi mo nga alam kung sinong papa mo, tapos ganyan mo pa ipagtanggol babaeng yan? Ay, baka natala ng kabit. Si Su Chan ng puli niya ipinanganak. Baka natala ng kabit. Si Su Chan ng puli niya ipinanganak. Susha, nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo ng pagkukulat kay Mengzei. Siya na lang natitira kong sandigan. Simula pagkabata, palagi mong inaagam lahat sa akin. Ngayon ba naman, pati ang boyfriend ko aagawin mo? Nakikiusap ako sa'yo. Luluhod ako sa'yo. Totoo nga, at nanganak ng anak sa labas. Wala kang karapat na magsalita ng ganyan. Chan, tumayo ka. Ayos ka lang ba? Mami, ayos lang ako. Sinasabi ko sa inyo, si Chan ang hangganan ko. Kahit hindi ko naupuan ang tindahang ito, hindi niyo pa rin pwede saktan ang anak ko. Ikaw ang babae ka? Naglagas na ba sa tanak ko? Anong tinatanga-tanga mo dyan? Pinubuli ng asawa mo. Walang hiya ka talagang babae ka. Gusto mong pilit na ibigay sa akin ang room card. Tapos ngayon, naglagas loob ka pang saktan ng asawa ko? Gusto mo talagang mawalan ng negosyo? O ayaw mo na siguro magpatuloy dito? Yung room card na yun, kung mismo nag-abot niya sa akin, huwag mo kong baliktarin. Nagkakatawa ka talaga. Ang asawa ko ay isang property manager dito sa plaza.
Eh ikaw, bukod sa may anak ka sa ibang lalaki, ikaw pa sa may kapansanan, bingis sa kanang tenga. Sa palagay mo ba magkakagusto siya sa'yo? Para sa'yo, gintong lalaking yan. Pero para sa akin, isa lang siyang mukhang maduming manyakis na lalaki. Ikaw babae ka. Tumingin ka muna sa salamin. Ano bang klaseng babae ka? Kahit na siguro libre ka, ayoko pa rin. Mami, puprotektahan kita. Walang interes si Mami sa'yo sa pangit mong itsura. Ang papa ko, mas gwapo ng 10 beses kesa sa'yo. Yung papa mo, malay mo nga lang, baka may ibang babae siya kasama ngayon. Yung papa mo, hindi alam na buhay ka pala. Ayusin mo yung pananalita mo. Mami, tatawagan ko si Papa ngayon. Kailan mo naman binigyan ng bago umang yung anak mo? Papa, Chan-chan, anong nangyari? kailangan mong pumunta dito. Papunta na kami ngayon. Bilisan nyo. Nasa summer restaurant ako naghihintay. Ang daming masasamang tao dito. Matagal pa ba tayong dumating? May kaunting traffic sa daan. Pagkalampas dito, mabilis na lang. Mukhang sobrang concern niyo po kay Chan-chan. Kung hindi lang umalis si Susha, siguro, ang anak namin. Kasing edad na rin ni Chan-chan. Dumiretso na lang tayo sa summer restaurant. Paparating na ang papa ko. Tingnan nyo na lang. Chan-chan, kanino ka tumawag kanina? Sa isang kaibigan ko, kamakalala Mami. Nangako siya sa akin na darating siya agad-agad. Kagaya mong may kapansanan, paano ka makakahanap ng matinong lalaki? Sa tingin ko, basta ka na lang kumuha ng lalaki at tinawagan. Ano bang pakialam mo? May negosyo pa kami aasikasuhin. Umalis na kayo. Anong alis? Saan palang inawat ko sa'yo? Akala mo tapos na agad? Hindi ko na pauupahan sa iyong tindahan. Ngayong araw na ito, lumayas kayo! Kahit hindi nila paupahan, hindi pa tapos ang kontrata, wala kayong karapatan. Kahit hindi akin ang tindahan, ako pa rin ang masusunod kung kanino pauupahan. Dati, dahil nakita kong may kapansanan ka at may bitbit kang anak, naawa pa ako sa inyo kaya pinaupahan ko. Pero ngayon, isa ka palang walang utang na loob, walang respeto. Sinaktan mo pa ang asawa ko. Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mo pang manatili rito, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa asawa ko. Habang nandito ang asawa ko, hindi ko pwede mawala rito. Humingi ka ng tawad. Hoy, kahit na si Madam ang unang nangakit sa asawa mo, pero kanina, ikaw ang unang nanakit sa bata. Malibang ipagtanggol ang anak niya? Tama. Pagkakamali ng matatanda, huwag ipasa sa mga bata. Sa totoo lang, matalino pa nga ang bata. Bakit nyo kailang pahirapan sila? Ano bang kinalaman niyo? Ang buong kalye na to ay nagustuhan ng isang kilalang bigating tao. Binili pa niya lahat ng mga pwesto. Simula ngayon, ang kalye na to, tsak na lalong uunlad. Hindi siya makakabayad ng renta. Kaya nararapat lang siyang paalisin. Sino yon? Ang pinakamalaking grupo sa Shanghai. Ang CEO ng Jianzhe Group, si Gu Mingze. Sino ulit ang sinabi mo? Ngayon, natakot ka na? May isang henyo sa negosyo tulad ni Mr. Gom na mumuno, kaya bottle gala dito magiging ginto. Kahit ang isang tanga, alam nang kikita ng malaki dito. Gusto mo na yatang makiusap sa akin? Napaupahan ko ulit sa'yo ang pwesto. Gu Mingze, bakit ang sakto naman ang lahat? Si Mr. Gu, hindi naman siguro siya pupunta rito mismo. Ano namang kalokohan iniisip mo? Aba, balak mo siguro akitin si Mr. Gu, no? Tingnan mo nga yung sarili mo. Sino ka ba para umarte ng ganyan? May lakas ka ng loob na lumapit sa isang lalaking katulad ni Mr. Gu? Abala si Mr. Gu araw-araw sa trabaho. Paano naman siya pupunta sa lugar na tulad nito? Sa babaeng kagaya mo, malamang isang street sweeper lang ang papatol sa'yo. Tumahimik ka. Eh ano ngayon ko nang bawali sa kasada? Kaming lahat ay kumikita sa marangal na paraan. Huwag mong sabing minamalit mong mga kagaya nila. Kung si Gu Mingze ang bumili ng lahat ng pwesto sa kaya na ito, wala na tayong magagawa. Pero buti na lang, hindi naman siya pupunta dito. Hindi ko nauupa ng pwesto. Wala na kayong kinalaman dito. Umalis na kayo. Sino nagsabing pwede na kayong umalis? Ha? Nung pinaupahan ko sa iyo ang pwesto, hindi ganito ang usapan. Ngayong ayaw mo nang umupa, kailangan mo pa rin bayaran ako ng depreciation fee. Nang inupahan ko ito, lahat ng renovation dito, akong gumastos. At higit pa roon, inayos at nilagan ko ito ng mabuti. Bukod pa roon, mahal na mahal ko ang pwesto na ito. Bakit mo ko sisingilin sikretong bayad? Dahil ako lang ang namamahala sa mga pwesto sa lugar na ito. Kung ayaw mo mabayad, hindi ka rin makakaalis ngayon. Anong kaguluhan ito? Sa wakas, nandito na si Kuya. Anong ginagawa ninyo? Manager Liu, bakit ka nandito? Hindi ko malalaman kung anong kaguluhan ang ginagawa mo. Manager Lu, hindi ba't ang ating commercial street ay nasilayo ng construction? Gusto rin tumulo ng asawa ko. Kaya umaga siyang dumating para magsiyasat sa tindahan. Pero siya nagmamagali pa rin dito. Kung papabayan pa natin siya dito, makaka-apekto lang siya sa ating commercial street pagdating sa construction at pag-unlad. Kalokohan yan, sinungaling kayo. Kayong may kasalanan dahil kayong ulan nagtaas ng renta sa pwesto ko. Ano? Totoo ba yung mga sinasabi mo? Tinaasan lang namin ng 20,000. 2,000 lang naman yan. Bakit hindi mo matanggap?
Sinasabi ko sa'yo, ang mga tindahan sa kalsadang ito ay hindi para sa mga pulubi. Kung hindi mo kayang bayaran ng renta, lumayas ka na lang! Sige, pare-pareho kayo mapagsamantala. Hindi ko nauupa ng tindahang ito. Pero ang bayan na hinihingi nyo, huwag kayo umasa na babayaran ko yan. Wala naman sa kontrata yan. Kung wala akong makukuhang bayad sa depreciation fee, paano ko kikita dito? Hindi mo pwedeng dikitan ito. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng tindahan ko dito kapag nirentahan at ibinalik, ay kinakaltasan ko ng angkop sa deposito. Depende sa kalagayan ng tindahan. Kahit isang kusing ng deposito, huwag ka nang umasa na maibabalik. Nung nirentahan ko ang tindahang ito, nagbigay ako ng 50,000 na deposito. Tumahimik ka! Sinasabi ko sa'yo, mamaya darating mismo ang presidente ng Tianzi Group, si President Gu, para magsagawa ng inspeksyon. Kapag nalaman niya ang ginagawa mo, hindi lang deposito ang hindi mababalik sa'yo. Baka sa buong Shanghai, wala ka ng lugar. Hindi ba't hindi raw darating si Gumingze? Walang galang. Ang nakaslo mong tawagin siya sa pangalan lang. Oo nga. Karaniwan, si President Gu ay hindi mismo nag-iinspeksyon ng tindahan. Pero sa pagkakataong ito, particular niyang gusto ang proyektong ito. Kaya nga pupunta talaga siya ngayon. Hindi pwede. Kailangan namin umalis ni Chan-Chan bago dumating si Gumingze. Manager Yu, kailan ba darating si President Gu? Para sa isang tao na kasing taas ang posisyon niya, kailangan ito siyang tanggapin ng maayos. Tama, Manager Lu. Ang babaeng ito ay may masamang intensyon. Kanina lang, nagplano pa siyang akitin si President Gu. Kailangan natin kumilos agad. Palayasin na natin siya. Nasa atin naman ang deposito. Hindi rin siya makakatakas. Ang babaeng gaya niya, imposible namang magustuhan ni President Gu. Sabihin ko sa inyo kamakailan lang, sumali ako sa isang dinner party ng mga mayayaman. At doon ko nalaman na si President Gu matagal na siyang may iniibig. At ang totoo, dahil sa babaeng yon, itong mga taon, hindi na siya nagtalaga ng personal secretary. Baka kasi nagsasela si Shushu. Chan-Chan, umalis na muna tayo. Pero hindi pa natin nakikita si Kuya. Sabi niya tutulong siya sa atin. Sa ibang araw na lang natin kontakin si Kuya, okay? Yung lalaki mo, ang duwag naman. Sabi niyang darating siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Pero tama lang naman. Sino bang matinong lalaki na maglakas loob sa'yo para sa isang katulad mong may kapansanan? Kayong lahat, masasamang tao kayo. Hoy! Anong ginagawa mo? Chan-Chan! Anong ginagawa mo? Chan-Chan! Anak, ayos ka lang ba? Gumingze? Susha, sa wakas, natagpuan rin kita. Secretary Su? Kuya, sa wakas dumating ka na. Pasensya na, nahuli ako. Ikaw na naman? Noong araw na iyon pa lang, paano yung pagtatanggol mo sa batang yan? Yun pala. Totoo ang ikaw ang kalagoy ni Susha. Gwapo ka nga, pero ang taste mo, sobrang sama. Babayang may kapansana at ang gustuhan mo pa? Mukha lang siyang lalaking maalaga. Gwapong mukha ba? Ay! Manager Yu, anong ginagawa mo? Kayong dalawa, hindi nyo alam kung sinong bigating tao ang kinakalaban nyo. Pasensya na po, hindi kayo nakikilala ng dalawang ito. Nagkamali sila. Hindi ako papayag. Isang pangmatas ng kagalang-galang tulad ni President Gu. Paano niya magkikilala si Susha? Oo nga, Manager Liu. Siguradong may malaking pagkakamali dito. Gusto ko sanang iligtas kayo. Pero pinili nyo ipahamak ang sarili nyo. Wala na kayong lugar sa kumpanyang ito. Chan-Chan, sila bang nangapi sa inyo kanina? Oo, Kuya. Shengu, iba ng dalawang ito sa buong industriya. Opo, Mr. Gu. Oh, President Gu, nagkamali kami. Maawa po kayo sa amin. Patawarin niyo kami. Oo nga po, President Gu. Kung mawala kami ng trabaho, paano pong mga anak namin? Nung inapin niyo sila, naisip niyo ba na siya lang ang nag-aalaga sa anak niya? Sigurado kong alam niyo yan. Napagalit niyo si President Gu at naban ang dalawang to sa industriya. Katapusan na to ng buhay nila. Pero ang pangtulan ni President Gu, paano siya makakakilala ng anak lang na may-ari ng restaurant? Chan-Chan, sino pa bang nanakit sa inyo? Meron pa rin po. Minura niya si Mama tapos pinabayad pa siya. President Gu, hindi po ganon. Lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Anong relasyon niya sa inyo? Nakilala ko po si Kuya nung nakaraang 2 araw. Mami, tingnan mo. Totoo nga tinulungan niya tayo. 2 araw pa lang pala magkakilala. Mukhang hindi rin malapit ang relasyon nila kay President Gu. President Gu, ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lang. Baka naman po pwede po natin pag-usapan ito sa opisina. Nung inapi mo sila, iniisip mo ba na may pagkakataon ka pa para makipag-collaborate sa akin? President Gu, kakakilala niyo lang po sa kanila. Ako po'y matagal nang namamahala sa shop na ito. Paano niyo po ako mapapalitan dahil lang sa isang bata? Ang Tianzi Group ay maraming magagaling na tao. Ano bang masama kung papalitan kita? Lalo na, inaapi mo pa ang mapapangasawa ko. Ano? Mapapangasawa mo? Gumingze, hindi ba siya kasama kay Shushu? Paano siya ang mapapangasawa niya? Kung meron siya ganitong kalakas na koneksyon, bakit pa siya nagpapakahirap na magpatakbo ng isang restaurant at mang isa pang nagpalaki kay Su Tiantian?
Tama, walang babentang na iiwan ng isang taong gaya ninyo. President Gu, baka nagkakamali po kayo ng pagkakakilanlan. Mahimik ka! Mr. Gu, salamat sa inyo sa pagtulong sa amin ng anak ko. Lubos na kami nagpapasalamat. Chan-chan, magpaalam ka na kay kuya. Kuya? Narinig ko pa sa anak ko na may sinabi siyang patay na daw ako. Mr. Gu, sigurado nagkamali lang siya. Susha. Nung araw na yon, si Susho nagsinungaling siya sa akin. Sinabi niya na siya daw yung nakasama ko sa gabing yun sa Zijian Hotel. Umalis ka na pala kasama ang bata. 5 taon kitang hinanap. Hanggang ngayon ba naman? Gusto mo pa rin ba akong paghintayin? Bago pa man ang gabi ngayon sa Zijian Hotel, hindi pa talaga kayo pakilala ni Sushu? Siyempre, Secretary Su, Mrs. pala. Nung panahon na yon, naiwan niyo ang hearing aid ni Su Sishu sa loob ng Zijian Hotel. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na hindi pagkakaintindihan. Niloko lang ni Shushu si Mr. Gu. Sa lahat ng taon na ito, tapat ang puso ni Mr. Gu sa inyo. Kayo ni Chan-chan, patawarin niyo na po si Mr. Gu. Shen-gu. Salamat. Totoo po ba na kayo ang papa ko? Oo, pasensya na Chan-chan. Ngayon lang kita nahanap, pati ang mami mo. Masama ka ama, kaya paparusahan kita. Sa buong buhay mo, bawal ka nang umalis sa amin ni Mami. Sige. Pangako ko yan. Susha. 5 taon na ang lumipas. Pwede mo ba akong bigyan pa ng isang pagkakataon? Dahil sa isang hindi pagkakaintindihan, nagkawala kami ni Gomenzin ng 5 taon. Sige, tinatanggap ko na. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Oo nga, dahil sa isang pagkakamali na walang 5 taon nila makatarungan ng langit, hindi hinayang magkalayo ang tunay na napamamahalan. Isa ako sa mga success sa pag-iibigan ni Mr. Gu at ni Madam. Mr. Gu, nais po namin kayong tanungin. Handa na po ba kayong pakasalan si Miss Susha na nasa inyong harapan at gawing iyong kabiyak habang buhay, sa yaman man o sa hirap, sa kalusugan o sa karamdaman, hanggang sa dulo ng walang hanggan? Handa ka na ba? Buong puso akong handa. Mrs. Su, kayo po. Hindi ko inakalang darating ang araw na makakapili ko si Gomingze sa altar ng kasal. Pumapayag ka ba? Oo, pumapayag ako. Ngayong araw, ang bagong kasal ay magpapalitan ng mga singsing. At ang singsing sa araw na ito ay ihahatid ng ating batang si Chan-chan para sa kanyang mga magulang. Palakpakan natin siya. Papa, Salamat anak. Pagod ka na ba, baby? Papa, dapat maging masaya kayo ni Mami habang buhay. Chan-chan, anong susunod nilang gagawin? Dapat maghalikan si Papa at si Mami. Susha, mahal kita.